Pagdating naman dito sa Barangay Ginebra, ang balita natin ay mukhang malapit na magkaroon ng announcement tungkol dito kay Troy Rosario. At ang balita mukhang ang pipiliin niya talaga ay Barangay Ginebra. So abangan na lang natin kung ganito nga ang mangyayari. Kung sakali na magkaroon nga ng major announcement dito sa Barangay Ginebra at makuha nila si Troy Rosario, magiging isa ng super team ang Barangay Ginebra at mareresolve na yung problema niya dito pagdating sa big men. Alam naman natin yung talagang issue ng Ginebra, yung sentro at yung power forward. Lalo na dito sa next conference, alam natin na unlimited yung height ng mga imports, kaya talagang gusto nilang tignan kung makakakuha sila ng isang player na makatutulong para dito sa kanilang front court. Hindi pa tiyak rin kasi kung kailan makababalik ito si Isaac Go at ito si Jamie Malonzo. Kung yan makababalik, hindi naman sigurado na yan ay magiging 100%. So parang ang nangyari dito, may usapan na itong Ginebra at Converge. At mukhang ang kapalit noong pagpunta ni Jordan Heading dito sa HyperXers ay ito namang pagpunta ni Troy Rosario dito sa Ginebra. Parang nag-usap daw sila na magba-back off ang Ginebra, ang Converge dito sa offer kay Troy Rosario para siya ay papunta na dito sa Barangay Ginebra. So ito ngayon ang aabangan nating mabuti. Kung sakaling matuloy ang offer na to, para naka-jackpot si Coach Tim Cone. Kung sakasakali nga na talagang lilipat sa kanila si Troy Rosario. Dahil ang hinahanap talaga ng Ginebra ay big man. Kapag napunta dyan si Troy Rosario, pwede na siya maging center, pwede rin siya na maging power forward o stretch 4. Dahil ngayon dito sa Commissioner's Cup, yan ang mag-importante sa Ginebra at hindi rin dito sa Commissioner's Cup, pati na rin dito sa mga darating pang mga conferences. Dahil hindi pa maliwanag kung hanggang kailan ang injury nito si Isaac Go. So ito aabangan natin. Dahil sinabi na ng TNT Tropang Giga na sila ay open na i-trade itong si Mikey Williams. Huwag na tayong magulat kung itong San Miguel Beer ay gagawa ng hakbang para makuha ito. Alam natin na kahit magkaribal itong San Miguel at itong TNT Tropang Giga, hindi naman sila yung sabihin na nating hindi talaga nag-iiwasan pagdating sa trades. Ilang beses na rin nag-trades ang dalawang nabanggit na koponan, so hindi na nakapagtataka kung mangyayari yan ulit. Dahil sa ngayon, mukhang itong San Miguel Beer ay gusto na magkaroon ng mas malakas na point guard position at ang nakikita nga nila ay ang pagdagdag dito kay Mikey Williams sa kanilang lineup. Alam natin na mayroong mga issues dito kay Mikey Williams, pero hindi naman daw yan iniinsa o kinoconsider na San Miguel Beer na magiging hadlang para sa magandang performance nito. Pagdating to sa salary, obviously hindi yan magiging issue dahil kayang ibigay ng San Miguel kung ano man ang gusto ni Mikey. Ang tanong na lamang dyan ay willing ba ang San Miguel na kunin ito si Mikey Williams gayong ito ay 33 years old na at 18 months nang hindi naglalaro ng active basketball. Kung ang San Miguel ang tatanungin, parang willing sila na kunin nga itong si Mikey Williams dahil meron pa naman ito na skill set na magagamit ng San Miguel Beer. At win now naman lagi ang mentality ng SMB. So kahit na matanda na si Mikey ay willing sila na gamitin ito. So yan ang abangan natin ngayon kung matutuloy. Kung sakasakali, ang tanong sino bang i-offer ng San Miguel? Well, kung titignan natin yung sa Converge HyperXers, ang hinihingi lang daw ng TNT dyan ay third round draft pick na si Ben Phillips. So ang San Miguel pwede nilang i-offer itong si Vic Manuel para dito kay Mikey Williams, plus isama na siguro itong si Jeron Teng o kaya si Simon Enciso. So mukhang ganyan lang ay pwede na at papayag na itong TNT Tropang Giga sa ganitong klase na pag-trade. Aba, mukhang may good news pa tayo dito para sa Converge HyperXers dahil ang balita ngayon, mukhang itong si Pau Villonar ay baka next conference ay makasama na ng Converge. Dati ang report ay baka next season pa raw ito paglaro. Pero dahil sa maagang pag-exit ng Letran dito sa NCAA, mukhang maganda ang tsansa na ito'y makapaglaro na dito sa Converge next conference at masasabay pa dito sa pagpunta dyan ni Justin Baltasar, ni Jordan Heading at ni Ben Phillips. So mukhang magiging loaded na talaga ang lineup nitong Converge HyperXers at magiging mas malakas na talaga sila. Tandaan natin si Justin Baltasar, ang taas na expectations niya at marami naniniwala na magiging maganda ang performance nito. Ito si Pau Villonar naman, isang scorer yan at rebounder at yan ang magandang maging addition para dito sa Converge, lalo na at nandiyan pa si Jordan Heading. So mukhang magiging malakas talaga ang Converge.
Siyempre, alam natin na pagdating sa Commissioner's Cup, lahat ng, well, actually, hindi naman lahat, pero majority ng performance ng team nakadepende talaga doon sa import nila. Maganda naman ang credentials ng import ng Converge, pero siyempre, iba yung credentials, iba yung actual performance. So, yan ang aabangan natin kung ito yung makapag-deliver talaga. Dahil siyempre ngayon, ang Converge gustong masiguro na magkaroon ng improvement yung performance nila mula dito sa mga nakaraang konferensya. At yan ang aabangan natin kung magkakatotoo nga. Dahil siyempre ang Converge gustong siguraduhin na magiging mas reliable sila at katulad ng mga sinasabi nga ng mga fans, mukhang itong Converge ay seryoso talaga na magkampiyon at willing sila na gumastos para dito sa kanilang koponan. At parang yan ang nangyayari ngayon. So abangan na lang natin kung sakasakali nga na itong Converge Fiber Xers ay makagawa ng paraan para maging mas malakas yung koponan nila at maging mas ready para dito sa matinding challenge sa Commissioner's Cup na siyang inaabangan naman ng lahat na magiging mas competitive para sa players. Ang balita ngayon ay baka mayroong bagong PBA team na sasali at ang report mukhang ito raw yung Strong Group Athletics. Ito yung dating pinaglaruan ni Dwight Howard kung matatandaan niyo, plus yung mga iba pang mga NBA players, pati na itong si Jordan Heading na ngayon ay maglalaro dito sa Terra Firma. Itong Strong Group Athletics, dati ang coach niyan ay si Charles Chu na ngayon ay parte na nitong coaching staff ng Converge Fiber Xers. May mga lumalabas na balita na mayroon daw isang farm team sa PBA na magiging for sale na at ang bibili nito ay ang Strong Group Athletics. Alam natin na mayaman ang backer nitong Strong Group Athletics, so kung pag-uusapan lang yung skill set ng mga players ay kayang-kaya nitong bumili at tapatan itong SMC at MVP Group katulad ng ginagawa ngayon ng Converge Fiber Xers. So ito ang aabangan natin. Siyempre maraming fans ang mas gusto sana na instead na bumili ng team ay magdagdag ng team sa PBA. Pero kung ang bibili naman ay Terra Firma o kaya Blackwater o Northport, pwede na yan. Papayag na yung mga fans dyan dahil ang gusto nila ay mawala na itong mga farm teams dito sa liga. So yan ang aabangan natin kung sakaling matuloy nga ito. Ay malaking bagay yan para sa PBA. Dahil gusto nila siyempre na magkaroon ng parity o yung dagdag na o fair competition. So tignan natin kung mangyayari ito dahil sa ngayon, maraming mga teams na gustong sumali sa PBA pero siyempre magkakaroon yan ng mahabang negosasyon at tandaan natin, hindi madali ang gumawa ng team sa PBA at siyempre magastos yan. Daang milyon ang gagastusin para magmantena ng isang team at para makabuo ng isang competitive squad, medyo mahirap din yan. Kaya yan ngayon ang aabangan natin dito sa paggawa ng bagong team sa PBA. Kung sakali nga na Strong Group Athletics yan, malaking bagay ito para dito sa liga at syempre makatutulong yan sa popularidad ng PBA. Shout out kay Joseph Pineda, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, kay Alfonso Dindin at Terdy Balaba, Andrea Alexis at Mitch Bagares, Junjun Angie, Patpat at P-Boy Matas, Alicia Garcia, Katsakino Dukusin, kay RG Bueno at Dalina Family, Lolito Kakayon, Michael D, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Jervin Cris, Jonel Alagon at Celino Valles Family, Anthony Alon Family, Ireneo Sarangsang, Enju, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.